Ngayon, para doon sa mga nagtatanong, bakit napaltan ko na po yung aking fuse ng ilang beses, 3, 4, 5. Pag ganun pa rin yung nagiging problema, napuputol at napuputol pa rin. Makita mo kung saan nanggagaling yung sunog o yung shortage na yon. Pero for sure, meron diyang isang wire na maaaring dumikit sa body natin. So, maaaring dahil dyan, sa spaghetti wires na yan, sa spaghetti wires na yan, ay nagkaroon ng problema yung ating motor. Alright guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon ay pag-uusapan natin isang mabilisang video lang. Yung mga problema na maaari nating ma-encounter sa ating mga raider o problema natin dito sa ating si Paloma dahil matagal na rin hindi siya nagagamit. So meron siyang naging problema na kung saan ay papakita ko sa inyo. Ito ang naging problema niya, yung kanyang fuse. So meron tayong dalawang klase ng fuse dito. Isang fuse, kita ba? Ayan, isang buong fuse. Ano ba, hindi makita eh. Ayan. Ayan, so makikita ninyo isang fuse na buo pa, bago pa siya, 10 amperes. Hindi ka na makita. Ayan, so ito yung fuse na buo. Kita nyo naman yung metal strip niya or yung wire strip niya. Buo pa siya, ayun o, yun, yung parang payu na nakabaligtad. So 10 amperes yan. At isang fuse na kung saan, ito naman yung itsura niya. Yan, busted na fuse. Same amperes, 10 amperes. Pero busted na siya. Ayan o, putol na siya. Ayan, putol. Ayan o. O, diba? Putol na siya. So yan na naging problema ng ating si Paloma na itong mga nakaraang araw na kung saan susolusyonan natin. At para naman dun sa mga nagtatanong kung saan nga ba matatagpuan itong fuse na to, saan ba matatagpuan ito, papakita ko sa inyo. Yan, so open nyo lang yung inyong upuan. Yan, kaya alam nyo naman kung saan yung susian yan dito. Yan, katabi ng ating baterya ay may makikita kayong parang box dito na may cover na plastic. Yan, so huhugutin nyo lang yung puti na yan. May lock sa dalawang gilid yan. Hugutin nyo lang yan. Ay, lock pa yata. Ayan. Hugutin nyo lang yan at makikita nyo yung loob niyan. At ito yung laman niyan. Ayun yung switch. Ayun yung fuse natin na tinutukoy. Ayan, dalawa yung fuse na yan. So alin man dyan ay pwedeng palitan, no? Napapalitan naman yan. Basta kailangan 10 amperes din yung ipapalit ninyo. At ito nga yung naging problema natin. Yan, so napalitan na natin yan. Ngayon, para doon sa mga nagtatanong, bakit napalitan ko na po yung aking fuse ng ilang beses, 3, 4, 5. Pag ganun pa rin yung nagiging problema, napuputol at napuputol pa rin. So ano nga ba ang pinakadahilan bakit napuputol yung ating mga switch? Number 1 po dyan ay syempre yung ating mga wiring. Yan. So makikita nyo ang gulo ng ating mga wiring, no? So maaaring dahil dyan sa spaghetti wires na yan, sa spaghetti wires na yan ay nagkaroon ng problema yung ating motor. Pagkakabit ng ating mga MDL, yan, dalawa pa yung MDL ko. Pagkakabit ng mga loud horn at kung ano-ano pang mga accessories na pwedeng ilagay sa ating motor na hindi maayos ang pagkakakabit, nagiging dahilan po yan upang maputol yung ating mga fuse, katulad nitong pinalta natin na fuse na to. Ayan, so maaaring sa tingin nyo okay na yung wiring installation ninyo, pero for sure meron diyang isang wire na maaaring dumikit sa body natin na kung saan hindi naman yun yung ground. Maaaring ito yung positive line na wire na dumaan sa chassis ng ating motor or nagdikit yung mga wires na ginamit natin. So alin man doon pwedeng maging dahilan kung bakit napuputol yung ating mga fuse. At sa kaso natin na to, kung kayo nakailang palit na rin to, ako nakailang palit na rin ako na to sa totoo lang. Siguro sa loob ng isang araw nakadalawang palit ako. Kasi hindi ko siya maibiyahe ng malayo kasi mayat maya ako magpapalit, sigurado yon.
So ang gagawin natin, hahanapin natin ngayon yung naging dahilan ng pagkaputol nito. So tulad ng sabi ko sa inyo kayo na nasa wiring yan sigurado. Hahanapin lang natin. Ayan, so dahil nagkabit tayo ng ating MDL, meron tayo ritong mga wire na magulo ang gapang. Ayan, meron tayong relay dito. Ayan, isang relay tapos yung wire ng ating MDL. Ito yung pinaka balas niya. Tapos iisa-isahin mo lang yan guys, no, kung meron kang mga wires na nabalatan dyan, no, o kaya yung kahit yung stock wire ng motor natin, baka merong mga naging problema dyan. So lahat ng mga connection na pwedeng masunog yung wire ay kinakailangan mapuntahan mo, makita mo kung saan nanggagaling yung sunog. So dito medyo masikip nga lang yung mga wirings ko dito, pero tight and sealed naman siya, so wala akong makikitang problema rito. Double check pa rin natin dito sa loob, baka meron papunta sa MDL, sa busina natin. Yun lang naman yung mga pwede nating kalikutin dyan. Yan, kaya importante na babalutan natin ng mabuti yung mga dugtungan ng wires natin na yan. At maaari gumamit tayo ng electrical tape or yung tinatawag nating shrinkable tube na kung saan sinusunugan natin. Ito, may putol akong wire dito, so ito kailangan mabalutan natin yan. Galing to sa relay for sure, na hindi naman na ginagamit yung sa gitnang paa ng ating relay. So babalutan natin yan. So ito yung naging ito yung suspect natin, no? Yung wire papunta, yung wire mula sa accessory wire. Ayan, no? Doon sa may accessory wire na yon, sa may orange. Tama, doon nga sa may yung may green na na socket. Papunta kasi yan dito sa ating ano ba tawag dito? Relay. Yung mula papunta sa ating accessory wire, yung kulay green na socket, gagapang kasi yung wire papunta dun sa ating relay para sa ating MDL, sumabit dito sa ating chassis. So ang gagawin natin, make sure na nakapatay yung ating susian ha. Gagawin natin, putulin natin. Putol, yan, putol na. Tanggalin natin yung may sunog. Yan. Okay. So ito yung suspect natin. Ayan. So ang gagawin natin, pagdudugtungin natin uli sila. So balatan natin. Yung sakto lang yung yung usli. Yan, ganito lang. Ayan, ganyan lang. Ang kabila rin. Yan. Okay na yung Then pagdudugtungin natin yan. Dugtong. For demo lang to guys, no? Kung meron kayong panghinang, mas maganda. Tapos meron kayong mas mainam kung gagamit kayo ng shrinkable or shrinkable tube. Mas mainam po yun kasi mas makapit po yun. So for demo purposes, gagamitan lang natin siya ng electrical tape muna. Ito. At maaari doblehin pa natin yan para walang tagas ng tubig, para in case na maghugas tayo ng motor, maulanan yung motor natin, walang open, walang dahilan para pumasok yung tubig in between electrical wire, electrical tape at saka dun sa electrical wire natin. Kasi pag napasukan niya ng tubig habang umuulan, naglilinis ka ng motor mo, gagapang yung kuryente, ganun din, no? Yan, balot, puto. Yan, yun. Okay na, naidugtong na natin. Much better kung shrinkable, gagamitan natin, no? Ayan, so ito na yung natin, suspect na lumabas na.
So ngayon, testingin na natin. Kung gagana na yung ating motor ng matagal. Yun. Oh, ayan ah. Ano natin ah. Paanda rin natin yung motor. Ayan, gumagana na yung motor.